Natapos na ang palabas na Batang Kwapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Narito ang tanong na hindi na matatakasan. Paano kung ang taong pinakapinagkatiwalaan mo ay matagal nang nagtatago ng lihim na kayang gumuho ng buong pamilya? Ang katotohanan ay palaging naroon, ngunit sinadyang ikubli. Kung ganoon, sino ang tunay na may sala? Si Jasmine ay unti-unting bumabagsak, lumulubog sa dilim. Ngunit bakit ang mga mata ni Marge ay patuloy na may bahid ng pag-asa? Totoo ba ang pag-asa? O pinipilit lamang niyang paniwalaan ang sarili dahil hindi niya matanggap ang wakas? Sinasabi niyang ginagawa nila ang lahat, sinusubukan ang lahat. Ngunit nasaan ang lahat na yon kung hanggang ngayon ay wala pa ring donor? Bawat salita niya ay may puwang, may nakatagong katotohanan. Samantala, sa kabilang sulok ng mansyon biglang nagbago ang desisyon. Si Greg, na nag-utos na paalisin si Yoli, ay biglang umatras. Bakit? Isang pribadong pag-uusap ang nagbago ng lahat. Ano ang sinabi ni Yoli? Ano ang hawak niya na kayang patigilin ng isang makapangyarihang lalaki? Isipin mo, isang matandang kasambahay laban sa isang amo ng impluensya. Bakit si Greg ang natakot? Si Regina ay sugatan, puno ng galit, hindi lamang dahil sa mga desisyon, kundi dahil sa katotohanang siya'y walang higit pa sa isang trophy wife. Palamuti, walang halaga, walang tinig. Ang sakit na yon ay hindi sumisigaw, ngunit bumabasag mula sa loob. Ang kanyang galit ay may halong desperasyon, para bang kailangan niyang patunayan ng isang bagay o takasan ng isang bagay. At nang tumapon ng mainit na tsaa, aksidente ba yon o sinadya? Kung hindi dumating si Marge sa oras, ano kaya ang nangyari? Hanggang saan kaya alulubog si Regina? At sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang tunay na susi. Si Yoli, na tahimik na nagmasid sa lahat, ay may hawak na gusot, ngunit kumpletong papel. Isang paternity test. Si Ashley ay anak ni na Paulo at Thea, isang lihim na inilibing sa loob ng maraming taon. Ngunit bakit itinago ni Yoli? Kung nais niyang sirain, matagal na sana niyang ginawa. O baka naghihintay siya ng tamang oras para kay Marge o para sa sarili niyang laban. At nang ilagay ang papel sa mga kamay ni Marge, gumuho ang kanyang mundo. Lahat ng tiwala, lahat ng sakripisyo, lahat ng pag-asa, nabuwag sa isang iglap. Sapagkat minsan, ang katotohanan ay hindi basta lumilitaw, ito'y sumasabog. Isipin mo, ang buong pamilya ay nakakaalam, ngunit ikaw lamang ang nasa dilim. Kay bigat na pagtataksil iyon, hindi lamang mula sa asawa o kapatid, kundi para bang ang buong mundo ay nagsinungaling. At si Paulo, bakit ngayon lamang nagkumpisal? Dahil ba sa takot? O may mas malalim pang dahilan? Paulit-ulit ang kanyang paghingi ng tawad. Ngunit may mga kasinungalingang hindi mabubura ng kapatawaran, lalo na kung nakataya ang buhay ng isang bata. Kung si Ashley ang tanging sagot upang mailigtas si Jasmine, bakit itinago ang katotohanan? Sino ang nakinabang sa katahimikan? At bakit tila hindi nag-iisa si Paulo, kundi may mas malaking anino na matagal nang kumokontrol sa lahat? Samantala, hindi tumitigil si Regina, gumagawa ng hakbang, nagkakalat ng paratang, nakikipagsabwatan, lahat upang alisin si Yoli. Bakit? Ano ang kinatatakutan niya nang husto na nais niyang patahimikin ang tagapagdala ng katotohanan? Narito ang pinakadakilang twist. Ang lihim na makapagliligtas kay Jasmine ay siya ring makakasira sa buong pamilya. Pababagsakin mo ba ang lahat upang mailigtas ang anak? O mananatiling tahimik at isusugal ang kanyang buhay? Dito nagsisimula ang tunay na labanan, sapagkat ang papel sa mga kamay ni Marge ay hindi lamang ebidensya. Ito'y sandata, matalim na kayang magpalaya o tuluyang gumiba ng tiwala ng pamilya. Nakita mo ba kung paano tumingin si Marge kay Paulo?
Hindi na yon tingin ng isang asawa, kundi ng taong nagising mula sa mahabang panlilinlang. At sa mga mata ni Paulo, takot. Hindi lamang takot na mawala si Jasmine, kundi takot na mabunyag ang katotohanan. Ngunit kung si Ashley ang posibleng donor, bakit nag-aatubili? Hindi ba yun ang sagot? O may mas malalim na takot na kumakain sa kanya? Dito, ang katahimikan ang naging pinakamabigat na pasanin. Sapagkat madalas, ang hindi binibigkas ay mas malakas kaysa anumang salita. Si Yoli, bagaman tahimik, ay hindi balisa o natatakot. Para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Ano ang alam niya na hindi pa natin alam? At bakit kay Marge niya ibinigay ang lihim, hindi kay Greg o Paolo? Pinili ba niya ang panig o nilalaro niya ang sariling laro? Nakatuon ang lahat sa buhay ni Jasmine, ngunit si Regina ay lalong nagiging mapanganib. Sapagkat kapag ang isang tao ay nawalan ng kontrol, gagawin niya ang lahat upang mabawi ito. Isipin mo kung hanggang saan kayang pumunta ng isang tao. Maaring magsinungaling, magpalsong ebidensya. Ngunit maaari rin bang manakit o nangyari na ba? Ang apoy na tumupok sa mansyon, aksidente ba yon o babala? Kung si Yoli ang target, bakit may ibang nasaktan? Naitago ba ng usok ang mas marami pang lihim? At habang iniimbestigahan ng pulisya ang kahon kung saan nakatago ang tunay na pagkakakilanlan ni Ashley, unti-unti itong lumalayo sa mga kamay ng dapat may hawak ng kontrol. Sino na ngayon ang may kapangyarihan? Ang batas o ang lihim? Narito ang nakakagulat na posibilidad. Paano kung si Ashley ay hindi lamang ang sagot sa pagliligtas kay Jasmine? Paano kung may isa pa, isang taong matagal nang nasa tabi nila, ngunit hindi nakikita? Sino siya? At bakit tila bawat galaw ni Greg ay pagtatakip sa taong yon? Ang kanyang mga salita ay laging palusot, laging may binabantayan. Ano ang tunay niyang papel? Siya ba ang nagbibigay ng utos o isa lamang piyesa sa mas malaking laro ng kapangyarihan? Ang pinakamadilim na hinala. Lahat ay planado mula pa sa simula. Mga lihim na itinago, si Ashley na inilayo, si Jasmine na pinabayaan, lahat nakatali sa iisang sinulid. Kung totoo yon, kaninong kamay ang may hawak ng sabuatan? At bakit ngayon unti-unting lumilitaw ang katotohanan? Nakatayo si Marge sa gitna. Ina, asawa, biktima. Ngunit hanggang kailan siya mananatiling biktima? Sapagkat kapag ang isang ina ay naitulak sa gilid, siya'y nagbabago, nagiging mapanganib, handang wasakin ang lahat, kahit ang sariling pamilya, basta't mailigtas ang anak. At narito ang tanong na hindi matatakasan. Kapag dumating ang sandali, pipiliin ba niya ang katotohanan o ang kaligtasan ng anak? Alin ang mas mabigat? At sino ang tunay na may hawak ng kontrol? Si Yoli, na alam ang lahat, ngunit nananatiling tahimik. Si Greg, na nagtatago sa likod ng takot. Si Paulo, na puno ng kasinungalingan. O si Regina, na unti-unting nawawala sa katinuan. Marahil may isa pang lihim, mas mabigat kaysa sa nalaman na ni Marge. At kung ito'y umiiral, handa ka bang harapin ito? Kahit magdala ng sakit, tandaan, hindi pa tapos ang kwento. Ang mga sinulid ay lalo pang humihigpit. Ang mga anino ay patuloy na gumagalaw. Kaya itanong mo, sino ang susunod na mabubunyag at sino ang tuluyang babagsak? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.